Magandang araw po mga kalingap, magandang morning, tanghali, hapon at gabi po mga kalingap. Ako po nasa bayan po ng Talisay. Ito po mga kaibigan, no? Talisay, Camarines Norte. Yan po mga kalingap. Mayroon pong 12 towns po ang Cam Norte mga kaibigan. 12 bayan mga kalingap, 12 bayan po ang Cam Norte. At dito po nakatira po ang pamilya po ni Richelle Morales, mga kaibigan. Punta kami kay, kay Rizan, mga kalingap, ngayon po araw na ito, mga kaibigan. Sila po nasa Barangay Gabon, doon po. Tara mga kalingap, tara na po, doon tayo. Meron kami nilang service po mga kaibigan. Kati po service po. Yan. Yan po mga kaibigan, Kalingap Rob at Val Santos Matubang. Doon tayo, sir. Opo, salamat. Hindi kayo magsawa, sana di kayo magbago. Ituloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao. Nandiyan lamang ang Diyos at laging nakamasid. Di kayo pagbabayaan sa tagumpayahatid. Mga katulad nyo na tao yung dapat tinutularan. Nasa puso't isip namin ang inyong mga pangalan. So mga kalingap, kami po ay dito na po sa bahay ni Tatay Rizan. Mga ibigan na po, nandiyan si Richelle, no? Para ma-interview, para po, siyempre po mga kalingap, pag nandiyan lahat, mas masaya. Doon tayo. Maraming tao mga kaibigan, no? Medyo po, ulan po yung panahon, dito po sa Cam Norte. Minsan po, madaling araw po, malakas yung ulan. Kulog at kidlat mga kalingap. Siguro po sa panahon siguro. Ngayon kasi po ay month of July. July 26 mga kalingap ngayon. Ilang araw na lang po, August na. Alam po natin na September po, September, October, November, December, January to March. Ay talaga maulan po ang Cam Norte mga kaibigan. Malakas ang alon sa dagat, tapos maulan. At minsan mga kaibigan, mayroon tayong bagyong kinakaharap sa ganong araw mga kalingap. Yan ang bahay nila Rizan, no? Mga kaibigan, may mga bata, no? Ito yung ang bahay nila mga kalingap. At na-scout sila ni Vincent Calyada. So na-scout po sila, mga kalingap, at yung nga po, sila po yung napagawan po natin ng magandang bahay. Tara po, tayo.
At ito mong kausapin si Rizan, mga kaibigan. Yung tatay po ni Richelle. Buka ng ayos yan. Ito mga kalingap, dito tayo kay na Rizan. Tao po. Ay. Tuloy, Kuya Bal, tuloy. Tayo, magandang araw po. Sige, tuloy po. Umulan yung panahon. Kaya nga po. Kumusta kayo? Okay lang po. Walang ano ngayon, wala kayong ginagawa. Ang tao. Mabuti po ngayon nakadalang sa inyo. Ay, Kala ko wala ka dito. naghuli ako ng isda dyan sa irrigation. Kanina lang. Naglibang-libang at nabuburing na ako. Anong mga isda na huli dyan? Tilapia. Oh, may tilapia dyan. Oo. Anong gamit mong ano? Yung lambat. Ganun. Lambat. Ay, nabuburing ako ay. Hindi makapagtrabaho ay. Kaya, ipanagaling yung tiyang. Yung mata mo, malabo na yung isa, no? Oo, malabo. Hindi na siya nakakita. Nakakita siya paro, Ano nangyari dyan, kuya? sabi ni mama, na-impatyo daw ako nga nun, bata pa ako. Maliit pa yan. Oo, tapos yung nagka-pigsa daw yata ito. Mm. Yung nabuta siguro yung nagdikit dun sa pinakalinti ng mata. Mm. Tapos may natira siya dun sa maliit na Tapos, naglabo na lang si bigla. Parang ganun. Mabugawin ko lang muna ito. Sige. Siya, yung sabi man ng doktor sa akin, yung sa Lions Club, Mm. pilat na daw ito, yung sa sugat, pilat na. Okay. Oh, hindi na daw So, medyo yung mong mata, kanan, di ba? Oh. Medyo malabo na yung paningin. Anino na lang. Okay. Yung kaliwa, mga ano pa naman. Okay man siya. Okay pa naman. Ilang taon na po si Tatay Rizan ngayon? 39. 39 years old na po kayo. Ilan po ba anak niyo lahat? 5. 5. Tapos yung sa una, may yung dinaanan namin nga doon sa Valenzuela. May anak ka sa? Una. May anak ka sa una? Oh, malaki man na yun. 22 anyos na yun. Isa lang yon. Oh. Okay. So, dito sa pangalawa, tama? 5 yan. 5. Oh. Sino yung panganay sa 5 na yon? Si Rachel. Siya na ang panganay. Oh. Tapos yung bunso mo, Si Althea. ilang taon yon? 9. 9 9 na years si Althea, no? Okay. So, lahat-lahat ng anak mo ay 6. Oo. Kasama yung sa unang, Oo. Ano yung una mong asawa, Riza? Ano yun? Naging, mo lang yun? Ano yun, na parang girlfriend mo lang? Oh, yung kumbaga sana yung sabi ba nila ay first love daw. Parang ganun, parang puppy love. Nakilala ko yun doon sa ay seryoso man ako doon ay talagang hindi kayo magkapalad. Sinasama ko siya dito, ayaw niya. Hindi taga Cam Norte? Taga siya, Cagayang Valley. Okay. Saan mo nakita yun? Sa kayo nag-meet? Doon sa trabaho ko. Nagtatrabaho ako doon sa Metro Manila? Oo. Pero ang pinakasalan mo, itong mother ni Richelle ang pinakasalan mo? Oo, at simula nung magtagal kami doon sa Marikina. Marikina ko may nakilala. Ito? Taga rito ba siya sa Cam Norte o ibang bayan? Yung asawa ko ngayon, taga Mindanao talaga yan, sa Bukidnon. Yung nanay taga nila. Bukidnon, Oo. yung naging asawa mo? Oo, ngayon. Okay. So, namatay na siya, no? Oo. Na siya ngayon, 2 taon may 1 buwan. 2 taon na siyang Patay. patay. Nung sa pagkamatay niya, ilang taon si Richelle noon? Yung kasi 17 siya, di 15, parang ganon. Oo, ganyan. Tapos yung bunso mo, ilang taon na siya ngayon? 9. 9. Namatay yung asawa mo, 7 years old. Oo, mga ganyan. Ang sabi ni Richelle, namatay daw siya ay sa kuryente, tama? Oo, dito yun, Dito sa lumang bahay. Ay, itong balkon na ito. Diyan sa lugar na yan. On the spot, patay talaga siya. Sabi nung mga anak ko, kasi yung pag Kuya Bal,
Kasi andun kami doon sa kabila. Mm. Doon kami nag-ano nung maluto. Tapos sabi ko nga, ay kung mang ikaw nakakaw magluto niya at may pupunta na kung mauling kung tuloy si uulingin namin. Mauling kami ay. Diyan lang yung bahay diyan sa may una-unahan lang. Hindi pa mo natagal mag-alis. Mga ano yun, mga 6, magsi-6 yata yun. Tapos may narinig akong nagwawangwang. Hindi ko man isip na dito yun. Sabi ko parang malapit ka ako doon sa ano. Ambulance, parang ganun. Sabi ko, ay malayo niya yun, doon yun sa labasan. Sabi ko malapit ka ako, nagkakontaingan yun. Yung pala dito yun, pinanghahanap na pala ako nito, kapitbahay ko. Kung nasaan ka na. Oo, kung saan na nakarating. Oo, huli niyang dito pagbalik niya, doon siya nagpasok. Tapos di pa nga ako na andyan pala sa may posting nag-ano na ako sa motor at sabi ko parang yung asawa ko nasa loob Di man siya nagsasabi kasi nagtatanong ako kung bakit. Ay, basta niya Pag nakita ko na, kaya yung paa ko, nakapunta ko ng ospital, punit yung short ko, punit yung maputik yung paa ko. Kaya, di ko na alam kung anong gagawin ko dun sa pangyayari yun Kasi, hindi ko man nakalain talaga yung gano'n na, kasi masaya pa kami pag alis ko Tapos sabi ko, ikaw magluto niya. Tapos pagka siya na nga yung ganyan, parang parang na-blanco na talaga ako nun. Hindi ko na alam yung gagawin ko kung ano nangyari sa akin. Yung mga nga doon sa provincial, ko na, pinipilit ko sila na kapag sabi nila sa akin patay na daw. Ay ko hindi buhay ka ako yan, 3 ulit sila. Hindi talaga ako napayag na pag napapakinto talaga napayak pa ako Hindi ako makapaniwalang wala na yung asawa ko ay. Kaya pinaulit-ulit ko sa kanila na para sigurado ka ako na kung talagang patay na o buhay pa. Ayaw ko sana pagpintuan niya kasi naiiyak pa ako Hindi ko pa kaya talaga na wala yung asawa ko Tapos, nung nalaman mo namatay na, doon na sa probinsyal. Oo, kasama niya ako doon. Kaming dalawa lang. Kaya, Nabigla ka siguro nung nalaman mo na gayaan. Oo, kasi di ko, kasi noon, yung katrabaho pa ako sa kumpadre, nagpahinga ako kasi kung hindi ko na maayano itong mga ko. Kaya, nagpahinga ako. Sabi ko, hindi muna ako kumatrabaho, nagpaalam ako doon sa boss ko. Hanggang sa naka-1 buwan, hindi ako nagtatrabaho. Minsan, pag wala, nagaling-galing siya, na-extra ko. Tapos hanggang sa hindi na nga ako nakapasok ng 1 buwan, kasi pasok ko 10. Dito na siya binurol sa bahay na ito. Oo, dyan sa loob na yan. Kasi, Di ba taga Bukid noon? oo. May dumating bang mga kamag-anak? Wala nga. Wala ako balta kasi yung kaanoan ng COVID. Oo. Yeah, Mahigpit. sabi nung biyanan ko, hindi daw sila makalabas, hindi daw sila pinapalabas dun. Kaya ayun. 2000? Basta yung yung kaanoan ng COVID yun. 2000 yun? 19, ganun. June 14 po yun. June 14. Kaya ayun ang ko. Kaya minsan pag ako lang mag-isa, iisip-isip ko pag ganito yung bahay na naalala ko. Ito din ang pangarap niya, magkameron siyang ganito. Kagaya yung mga appliances na ganyan. Gusto niya magkaganyan siya kasi pag natrabaho siya doon sa mga bahay na malalaki, minsan magkasama yung dalawa talaga nung anak ko. Yun ang inaano nila na mama, pag ikaw na mapalaba, hindi na ikaw umalaba. Kaso wala man na siya. Kaya pag naaalala ko siya na ganyan na gusto talaga niya magkameron ng ganito Kaya Noong pagdala sa ospital, dahil nung nakuryente siya, di mo siya nakakausap, di mo na nakakausap yun. Talagang diretso na yun. Grabe talagang Kasi yung pagtigil yung nung mga nagre-revive sa kanya, ako na nagpalit. Talagang
hindi ko tinigilan. Ako na nabigay ng hangin sa kanya. Mm. Ako na napump. Tapos, sinara na lang nila yung yung kurtina kasi sabi nila sa akin, sir, sasara ko lang yung kurtina baka may makakita pa kung anong isipin. Tapos, ituloy pa din ako, di ko sila pinapansin para sabi ko buhay yan. Ay siguro yung mga makalipas ang mga nilabas na kami. Anong sabi ng doktor? Anong damage? Anong tama sa kanya? Daw, kung dito daw, okay. Ay sa kaliwa siya nadali. May pumutok bang ugat o ano? Meron na. Kasi na yung tiyan niya eh. Lubo na. Nakamala pa. So kung mabuhay man siya, maaring baldado. May problema. Ano? Kaya daw pati, pag pa lang daw, nagkaihi na doon pagsakay sa ambulansya. Talagang grabe ang tumama sa kanyang kuryente. Pag dampot pa lang daw nung na iganyan dito, hindi na naalis. Dumikit na. Napahiga. Baka nakachinila, nakapaa. Nakapaa lang daw. Ay, sus, yun pala yun. Kaya yung di ko, kahit siguro habang nabubuhay ako, di ko makakalimutan yung asawa ko kasi iba yun eh. Iba yun eh. Wala ka ng plano kuyang mag-asawa muli? Di ko pa naisip yan. Di mo pa naisip ngayon? Kasi ngayon, ilan taon ka na? 39. 39, so Kasi bata kung pa. mag-asawa pa, pwede nga ako nakakatrabaho. Halos lang ako sa mga anak ko. May sakit ka ba ngayon? Meron kang iniindang sakit? Nanginom po ako ng May gamot kang iniinom? Kasi yung kapipilit ko ng trabaho noon, talagang pag-uwi ko ng gabi, parang hindi na ako makatayo pag nakahiga na ako. Hirap na hirap ako, nahihingal pati ako. Yung pala dito, na ako. Puro mabigat kasi at trabaho ko. Nagpatingin ka sa doktor? Anong sabi ng doktor? Sabi nila, yung atay ko daw may maga, tapos may tapal ng at taba. Mataas daw yung creatinine. May gamot ka namang iniinom? Okay. Mapacheck up na naman niya ako nung saan eh. Baka mga sunod na buwan. Para malaman ko kung naggaling o hindi. Mapa-ultrasound na naman ako ulit doon sa Kaya salamat nga ako doon, Kuya Bal, sa mga kay Vincent, kahit anong tanggi ko nung talagang sa amin talaga, ito talaga sa amin. Tagtanggi po ko talaga ako dyan. Kasi sabi ko nakakahiya. Ay talagang pag uwi ko na naman galing sa trabaho, sabi ng mga anak ko, huwag na daw ako mag-alis kasi mapunta daw yung anak mo, si Rab. Kasi sila Vincent. So na-scout kayo ni Vincent Calyada. Wala na yung asawa mo, patay na? Wala yung na. Panahon na yun. Kaya ngayon po yung kinikita ko, kulang pa sa mga anak ko para kasi yung pang-araw-araw nila sa pamasahe nila. Pag masakay sila, pag uwi, lakad na sila. Kaya sabi ang budget ko nung pira yung nakukuha kong pira sa trabaho ko. Kasi sa isang simana ko lang, nasa mahigit 2,000 lang. Ang kita mo? Isang simana? Libur lang ako nun. Yung malang alam kong trabaho kasi di man ako nakapag-aral ng Kaya nga malaking kawalan sa akin yung asawa ko kasi nawalan akong katulong na yung kahit hindi ako nakakatrabaho siya lahat. Kasi ibang-iba talaga yung asawa ko ngayon. Kung buhay si Mrs. mo at meron na kayong bahay na ganito, matutuwa talaga siya. Sobrang tuwa yung Kuya Bal. Matutuwa talaga siya. Kasi yung pangarap niya Ito ang pangarap niya, magkabahay kayo. Maayos yung bahay. Tapos kasi mahilig yun sa mga karakanta. Kaya nabili yun ng speaker na maliit. Kaya ngayon malaki na sana, kung buhay lang siya, tuwang-tuwa sana yun. Makikita na yung mga talaga pinukunik dyan sa TV. Tuwang-tuwa yun. Kaso wala na siya. Hindi na yung makikita ito. Ano yung mga bagay, Kuya Rizan, na hindi mo makalimutan nung buhay pang asawa mo? Yung mga sama namin, masaya kami. Minsan, hindi mo po baga maiwasan na may tampuang mag-asawa baga. Kasi minsan nagkukulang po baga sa financial talaga.
na ano na siya kung paano na hindi ka nakakatrabaho ganyan. Ay ko hayaan ka ako pag naglakas-lakas ako masama ka ako sa construction. Kaya yun pag tuwing matrabaho man ako ganyan ang nangyayari sa akin na ngayon nga ang sakit ko nga ito. Hindi pa ako nakabuhat ng mabigat. Huwag mong pilitin kung di mo pa kaya magtrabaho. Kasi mas mahirap naman bagay magtrabaho ka na di mo pa kaya. Yung dyan lang kanina, yung nagpaket bagay, nasakit ko talaga ito pag akyat pa lang, pagbaba. Nabuburing man kasi ako dito kaya naglalambat ako dyan sa mababaw. Diyan sa ilog? Okay. Yun lang ang ko dyan, walis-walis dito. Yun lang gawa ko ngayon dito. Pag mayroong napadrive yan, mayroon akong i-income. Kahit nga wala akong lisensya na, drive na lang ako, ingat na lang. Kung mapuntan dagat, punin akong driver, hauler, tricycle, ganyan. Ayun lang ang ko. Yung nga, hindi ko pa naibibili yung ba kabal. Yung pasisimulan ko sana dyan kasi na pa ako doon sa iisip na sa baboy. Hindi ko pa naibibili, andyan pa. Yung pangpunang ko sa baboy. Kaya hindi pa ako nabili. Baka masayang lang ka ako. May mga sakit yung baboy. At saka mura ang baboy ngayon. Kaya nagpapasiguro pa ako mahirap na po bagay yun. Iniisip ko nga, dagdagan na lang yun, baka na lang ang alagaan ko kasi hindi na ako magabili ng bahog. Di na, magang tali ko lang dyan kung saan. Wala ka ng problema. Kasi yung baboy, siyempre, mapapakain ka. Maghapon yun. Maghapon yan. Bantayan, tapos mababa pa ang presyo. Kaya grabe, kaya bala, pasalamat ko sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi kayo mapapabayan ng ganito. Dahil kung hindi ko tiniis yung hiya ko talaga, hindi magiging ganito ang bahay namin. Kaya ayun pa. Tiniis ko talaga yung hiya ko para sa mga anak ko eh. Kahit pasabihin nilang na wala akong trabaho, lang basta may maibigay lang akong doon sa mga anak ko. Kaya yung mga anak ko, masasaya sila ngayon dahil hindi na sila naganlakad. Lagi na sila may pamasahe. Sabi ko naman dyan sa mga anak ko, pag-aral pa kayo mabuti para pagdating ng panahon, hindi kayo kagaya ko. Hindi kayo naghihirap. Kasi si Papa, hindi nakapag-aral. Laging mabigat na trabaho. Hindi marunong magsulat si Papa. Kaya lagi ang ko sa mga anak ko kuyaban. Kasi nga, minsan, sabi ko nga doon sa anak ko nahawa kasi siya yung nababa siya na sabi ko nga anak ko tumigil ka na ng kako dyan dahil kung nahirapan ka man dyan, nasasaktan ka din. Anong mga bash ang ginagawa ng mga sa channel niya mismo, sa channel niya? Paano? Basta na daw sa kanya na yung kagaya nung isa, yung matanda na. Kung siya yung matanda nun, naglabas yung picture nila na taga Cavite. Dan sabi nila pag na daw si Rachel ni Tandang Ruel. Tandang Ruel pati sabi. Sabi? Oo. Sabi ko ba, man kako ito, basta pagsalita, hindi man niya alam ang nangyayari. Sabi ko, basta sa kako nito magsalita. Kaya, nakakapagsalita ako ng gano'n. Minsan, napanood ko yung vlog ni Vincent. Umiyak si Rachel dahil sa buzzers yun? Oo, sa mga po yun. Ang buzzers? Kasi, sabi man ng anak ko nga, wala man ako sabi niyo sa akin, sabi ko, bayaan mo na lang kako. Kasi, wala man din kako mangyayari niya na Basta pag hindi lang, pag mga lang kako, bayaan mo na. Basta alam natin kako sa sarili mo, sarili natin, wala tayong ginagawang masama sa kanila. Kaya, naawa ko sa anak ko kasi, yan daw. Yung po ba, ikaw po ba, kahit ikaw tatay ka, mga anak mo gaganyan Siyempre masama mo na. Siyempre, oo naman. Kasi ako na lang nanay tatay nila Ako na tumatay
Yun lang umaya ano ko sa mga anak ko eh. Kasi sobra akong nagpapasalamat sa mga supporter ng mga anak ko. Kasi marami pa din nagmamahal sa anak ko kahit Kung may mga buzzers man, mas maraming nagmamahal. oo, talaga po. Di ba? Sobra. Kahit pa lang dun sa People's Park na namin na kahit nung kila utol mo nung sa Malalag. Kay Kalinga Pauwi. Oo, talagang andon. Nagmamahal sa kanila. Mm. Ang dami. Kahit saan kayo magpunta, maraming nag-aano sa kanila. Yung iba, iniiwanan na yung tindahan, makapunta lang sa kanila. Oo. Kaya yun, salamat ako talagang sobra sa mga nagsusuporta kila Rowel talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa kanila, Kuya Bal, pati sila, Kuya Bal kako, sila Rab, lahat ng bumubuo ng Kalingap, suportahan po natin para hindi po tayo parang patuloy pa rin yung pagkalingap nila sa mga mahihirap talaga. Kumusta si Rachel ngayon? Kumusta naman siya ngayon? Okay man na Okay po. na? Ano man na po siya. Mm. Kaya andun ngayon siya sa school. Nag-aaral siya ngayon? Hindi po nagkukuha nung yata. Ma-enroll yata ulit yun. Mm. Hindi pa yata na. Anong grade pa niya ngayon? Anong niya? Ano siya ngayon? Grade 12 na siya ngayon. Grade 12? Mm. Kaya yung ko. Kaya ayaw gusto pa man din ng anak ko. Ayaw man din natin. Pabayaan ko na lang. Kasi bahala ka. Itanong ko lang po sa'yo, Tatay Risa, no? About kay Rowel of Malalag. Meron ba kayo pinag-uusapang dalawa na kasunduan? Wala naman. Wala naman. Wala naman. Ang sabi ko lang kay Rowel lagi. Ang nag-aano, mag-ingat kayo lagi. Mm. Kung talagang kayo yan. Walang makakapagpigil sa inyo yan. Kasi hindi man ako mahadlang sa inyo kung kayo talaga. Mm. Basta yung anak ko makapag-aral. Tapos, basta yung pagdating ng panahon, yung kinabukasan yung maganda na. Hindi naman kasi hindi naman ako makikipagsamahan sa inyo. Silang dalawan eh. Kung talaga sila. Wala akong hadlang sa kanila. Kasi si Rowel, wala man akong masabi, mabait man siya. Pinagalang man niya yung anak ko. Kahit sila magpunta, hinahatid niyang maayos. Yung mga sinasabi ko man, hindi man sila sumusobra doon sa dapat nilang sobrahan. So bilang ama ng anak mo, si Rachel, at siyempre lalaki tayo. Napansin mo naman na parang nanligaw na si Rowel sa anak mo. Nagsasabi na yun. Sabi na yon? Oo, nagsasabi mo. Sabi nga niya, kala ko nga, nagbibiro lang yun sa yung sa personal na maghihintay daw siya. Hindi na pinangawa yun sa kanya na gano'n sabi niya. Tapos yung nga, nagsabi din siya na pag-aaral daw si Rachel. Hihintayin daw niya hanggang sa tamang panahon na Nagsabi ba siya na, Parisan, mahal na mahal ko yung anak mo. Kahit gano'ng katagal maghihintay ako. Wala sinabing ganyan. Hindi pa nasabi niya. Ano pa nasabing ganyan? Wala pa siya sinabi tungkol dyan. Basta yung pinapaalam niya, sila, kasama niya sa pag-scout, ganyan. Tapos pag yung mapapiding sila, yun lang, pinapaalam. Tapos pag mauwi na sila dito. Kung minsan, pag hating gabi na, ganyan, maulan, hindi ko man na siya pinapauwi. Ano man ako kasi baka mapadulas yung motor, maulan. Kaya hating gabi na, hindi ko na pinapauwi. Dito ko na lang siya pinapatulog. Ngayon ay nasa Pauwin Davao? Oo, nag-uwi siya kagabi po. Sabi ko nga, kung may sasakyan, iatid ko sana kayo. Ay, wala man kako. Ayun, sila, nagbiyahe na sila kagabi, mga alas 9 yun. Yung gabi, no? Pero may dadaanan pa yata sila bago magtuloy ng airport. So sa palagay niyo po, Kuya, kung mayroong mang lalaki na maging asawa ng anak mo, si Rowel na yon.
Ay, di po ko makapagsabi ng ganyan kasi sila man na may pag-uusap. Pero sa'yo, okay na si Ruel. Sa akin, Pasado na yon. sa akin wala mang problema kasi andyan yung tiwala ko sa kanya kasi wala man ako nakakitang masama sa kanya na ano kasi pag napunta siya dito ayos naman siya yung sa amin kagaya nung nagbiyahe kami talagang andyan man yung pag-aalala niya sa amin, pag-aasikaso. Kaya di ko malilimutan yung pagpunta namin doon na asikaso talaga kami na andyan yung tiwala ko sa kanila. Kahit yung utol mo, bilib din ako doon kasi asikaso kami. Tinuring talaga kayong pamilya doon. Yung ano nga, sabi, nagtawag dito nung isang araw, magbalik daw kami, sabi ko, wala ka ako kung pamasahe. Pupunta rito yon. Pagbalik ni Ruel, Sabi nga, kasama raw siya. ayun, di ko makakalimutan yung mga talagang nagpapahalaga sa amin tao. Yun ang ano, tulang. Kumusta yung mga anak mo ngayon, yung ibang mong anak, malibang kay Rachel, kumusta naman sila? Okay man sila. Ay, masasaya sila. Oh. Hindi na sila, lagi na sila hindi na sila magchichinilas pag nagpapasok, kasapatos na sila lagi. Ang ganda nga po. Dahil kung ako lang po talaga, Carval, di ko kaya ibigay sa kanila yung ganyang mga gamit talaga. Kaya salamat talaga kung masyado sa binuo Carval na ganitong programa talaga, sobra. Yung sa mga marami nagmamahal sa mga anak ko. Kahit ganyan, hindi nagsasawa sila. Kaya sobrang salamat ko talaga. Anong mensahe mo, Kuya Rizan, doon sa mga nambabas kay Rachel, sa anak mo? Anong mensahe mo sa kanila? Sa akin, sana man, huwag naman silang ganyan sa anak ko. Kasi hindi naman nila alam kung ano talaga yung ng ugali ng anak ko. Kung makita nila daw sa anak ko, magtaba lang na kunti, kukutsain ka agad nila. Kaya, sa akin man, sana maawa naman kayo sa anak ko, huwag yung paraan kasi mabait naman yung anak ko yan. Yung pag-iyak niya, yung talaga kabal yung talagang kinikim-kim lang yun. Grabe yung iyak niya, no? Talagang bihira lang yung magsabi ng talaga eh. Talagang nagsabog na yung niya, katitiis niya. Sa ganung edad, 17, matured na siya mag-isip. Oh, talagang po siya, sanay na kasi yung simula nung wala yung mama niya, talagang sabi ko, mga anak ko, kayong habang maaga pa, mag-isip kayo ng tama, na kung ano ba ang mali o tama, yung mali iwasan nyo. Kung anong mga natin dito, magpasunudan kayo ng maayos, kaya ganyan niya sa mga kapatid niya. Kaya, kunting away na, kakasundo na sila. Hindi mo po maiwasan na minsan kakagulo sila. Kaya, kunting lang, mamaya may bati man na din sila. Kaya bilib ako dyan sa mga anak. Kaya yun ang ko sa mga anak. Kasi hindi sila yung nagtatanim talaga ng sama ng loob. Kaya yung anak kong panganay na yun, yung pagmasama na loob niya, hindi siya nagsabi, bihira siya magsabi. Tahimik lang siya, Oo. ganun. Yung gano'n, siguro, yung ini-interview ako ni Vincent na nakita niya, nagluluha naman ako. Yun, talagang, ang sinasabi ko yung anak ko kako, Vincent, yung talagang naawa man ako kako dun sa yun, dun siya napayak na nakita niya parang naiiyak na. Kaya yun, nagsabi na din siya ng totoo dun sa nararamdaman niya. Sino bang unang na-scout ni Vincent? Kayo po, yung anak ninyo? Sila. Kasi wala man ako lagi. Kasi yung pagdating ko, sabi nga nila sa akin, Papa, huwag ka na ngayon mag-alis na. Huwag ka na daw po magtrabaho. Kasi madating daw sila Vincent sa sila Kuya Rab. Kasi sabi ko nakakaya nga ako dyan. Wala ka pang idea noon na tumutulong kami? Wala pa? Wala pa po. Kasi doon lang ko na, si Vincent lang alam ko na kasi vlogger daw. Oh, vlogger. Kaya di ko alam yun na talaga. Kasi di mo po ako marunong sa cellphone na Hindi ako makuting-ting na Oo. Kasi ang alam ko lang para trabaho, para diyan sa mga anak, kasi para
may makain yung mga anak ko. Tapos yung ano nga, yung pangalawang uwi ko, huwag na daw nga ako mag-alis. Kasi, sige na papa, para maipagawa na yung bahay natin. Ay doon na ano ako, kaya hindi na ako nag-alis, inintay ko na lang. Dumating man sila. Oo. Kaya yun, simula noon, hanggang ngayon talaga, sobra, talagang, walang sawang, ano, halos mapupuno na ngayon ulit ito eh. Ang gamit sa bahay. Oo. Kaya, sabi ko nga, papaaranuhin na kako natin yan ako. Sana natin iraralaga yan. At pag kami na lang, talaga, sabi ko sa mga anak ko eh, diyan na tayo mahiga niya sa ibabaw niyan. Kasi sirik na tayo. Kaya mayroon man yung ano, papagawa daw ito ni madam. Ay, naghahanap ako nung ano, pinapatanong niya kung magkano aabutin daw. Kasi diyan ilalagay yung ibang gamit. Kasi para niya maluag kayo diyan. Sinong madam yun? Limot nga po ako ang pangalan. Ayun, tutulong siya Oo. na ipagawa ito. Lagi po nga tawag sa akin eh. Hindi ko pa po ako nakakausap yung ano, magawa. Ay kahapon nakakausap ko man eh, di ba natatawagan kasi sa kanila gabi tulog man siya. Kaya pag ano, sa bukas naman ako matawag sa kanya para magkausap kami. Kasi ganitong oras matulog na yun ay. Hindi ko pa nga makambas-kambas yung mga ibang ano eh, kasi para maibigay ko sa kanya yung tamang total baga ng magagastos niya. Siyempre. Kaya sabi ko nga, nakakaya na po ma'am. Ay huwag ka na niyang mahiya kasi para maluwag kayo dyan. Grabe talaga, pasalamat ko din kahit nagsasabi na kung ano, talagang andyan pa din, talagang sige pa din sila. Kaya, sobra, siguro habang nabubuhay ako, grabe pa rin na pasalamat ko. Habang nabubuhay ako. Kasi dahil sa programa talaga yung babalik ganito. Sa kay Vincent, na Rab, na ano, ay, hindi dahil sa ano ninyo, hindi kayo naging ganito. Kaya utang kong habang buhay talaga yan. Wala na akong masabi talaga. Salamat sa inyo. Salamat kay Kalinga Prab sa programa natin na maraming natulungan, nagkaroon po ng magandang bahay po. Hindi lang basta bahay po, talagang magandang bahay, malaking bahay. So, hindi lang po sa Bicol, hindi lang po sa Daet or sa Cam Norte. Outside Cam Norte po ang ating programa para makatulong sa ayon sa ating kabayan. O, ista ka muna, engineer. Si ano, may kasama niyo po. O, naghanda sila ng mga kalinga po. Ng snackan po. Ngayon lang yan ito, Bol, nakita sa video. Ha? Ngayon lang yan nakita sa video. Dati pag di nakikita nila. Hang? Ganyan. Pag tuwing pagtapos kasi hindi nila nakita sa video yan. Wala sa video yung ganito, no? Yung snack. Pagkatapos kasi nung Saka yung iba naman, pag pinapamirinda mo, okay na, hindi na daw. Kagaya nung galing sa... Engineer, tawagin mo sila kung yung gusto kumain. Yan siya Tinda Vlogs. Po na yung mag-snack mga ako kaibigan, no? Hinihanda si Tatay Rizan ng pagkain. Ano kayo? Tuloy po, ma-snack po. Ganda nga po niyo po. Basta, dami ko pala itong itik. Bastos nga po eh. Matay kong bugayin Saan dumudumi yung mga itik? Maganda yan, mabilis yan dumami at saka hindi yan Saan tumata yan eh? Gagawin ko nga po ng kulungan doon sa likod. Tapos hindi yan ganong alagaan. Madaling Hindi dumami. nga, bastos naman. Laging dumadumi ka saan? Kainin mo lang yun ng mga sagmosag, mga kuya. Masarap kaya ang itlog niyan. Nilaga. Bastos lang ay. Oo, mabaho ang itlog niyan. Kung saan dumudumi yan? Walang piling lugar. Masarap din ang karne niyan. Yan ang itik. O ito, mayroong yanda sila Masarap din ang karne niyan. Saludsod, mga kalinga po. Kunin mo nga yung tambo dyan. At kukulit na naman ito. Basta,
Talaga ulit Ang dami naman. pala Mga nila kalingap, rito. mga kaibigan. Kain tayo. Mga kaibigan, kain tayo. Mainit pa. Bagong luto yan, kabaltik man mo Oo, kung... mainit pa. Engineer! Kain na! Sige. Merienda muna tayo. Mahirap daw magtanggi Sino sa yung grasya. kasama nyo? Driver, GP. Ang ganda nga po naman din. Kain kayo. Merinda. Gulit talaga itong mga patong ito. So yan po mga kalingap. Na-interview ko po si Rizan, ang tatay po ni Richelle, Nag-enjoy ka sa Malalag, ano? mga kalingap. At napapalawa siya pagka binanggit yung asawa niya pong namatay. Ito yung bahay nila mga kaibigan. Nakating kayo sa Malalag. Yung bahay po na pinagawa po ng Team Kalingap, headed by Kalingap Rock. Ay, kung kantay po dito. Meron ito mga kaibigan, Ang bahay mo po. landscaping. Ayan. Na mama ni Lisa. Ah, So, lula ka lang pala na. Hindi mo pang lula. Sabi mo kaya, kapit bahay. may scout po ni Vincent Calyada. Yan po ni Rizan. Mga kaibigan. Yan, yung bahay po nila. Yan. Gandang bahay po ano. Ako, dyan po, ito ka. Mga kalingap. Iba yung nangarap po ng bahay po na maganda. Ito yung lumang bahay mga kaibigan. Yung bahay po nila. Ito yung lumang bahay po. Mga kalingap. At ayun po mga kaibigan. Malis ka sa lugar ka kami. May bago na silang bahay. Salamat sa mga sponsors, sa mga nagmamahal po sa pamilyang ito. Shout out sa inyong lahat. At ang ating pong pagtulong po ay tuloy-tuloy. Ang ating paglingap ay tuloy-tuloy mga kaibigan. Dito na po. Ang ating pabahay program po, mga kalingap, tuloy-tuloy po yan. Mga kaibigan. Aabot na po ng 200 housing projects po ang ating programa. Mga kalingap. At kapag ito po ay umabot ng 200, ang tawag dyan, Kalingap Mega Housing Projects. 200, mga kaibigan, ang pabahay po natin. Ganyan po, mga kalingap, ang ating pong tinatakbo. Ang hangad po natin, maraming pamilya po ang mabago ang bahay. Mula sa lumang bahay po, maging bagong bahay po mga kaibigan. O, iso mo, engineer, para makita po nila. Yan, o. Taas-taas mo pa. Yun, ha. Mula sa luma, ito mga kalingap, gawa sa pawid, kawayan, light materials, maging bago po. Tulad ng bahay po nila. Bagong-bago mga kalingap. So yan po mga kalingap, bagong-bagong bahay po nila. So shout out sa ating lahat. Magpaano nun tayo? Kay Kuya Rizan. At may lakad pa tayo. Kuya! Salamat sa iyong panahon at oras. Ako ay nakapunta rito. Salamat din po. Opo. At sa tagal-tagal nakapunta naman kayo po sa amin. Darating si ano mo. Ang tawag yan, engineer. Kalingap awi. Ang tawag dyan na pagka... Bilas. Bilas. Tama, bilas. Hindi. Hindi bilas. Balaya yata. Balai. Pag nagkatuluyan sila, Magbalay. magbalai. Anong mensahe mo kay Kalingap awi? Kuya Rizan. Sa akin, mag-ingat kayo lagi. At pangalagaan mo ang kalusugan mo at
At yung ma-scout kayo, mag-iingat kayo dito, Brooks. Kasi silang dalawa kasama lagi. Kasama, Kaya yun lang po. Salamat talaga sa pag-asikaso sa amin dyan. Salamat. Napilay si Kalinga Awi, napilay siya eh. Hindi makakalakad ng maayos. Anong payo mo sa kanya? Ay sa akin, Napilay siya. lagi lang siya mag-iingat kasi kagaya daw nung hindi ko na lang sasabihin na tumba yun sa hindi ko na lang sasabihin. Nasabi ko na kasi natumba na yun sa Natumba? doon sa may likod. Bakit daw? Gawa nung daga. Sino natumba? Siya. Si Awi? Kasi hindi siya kabalance na ayos. Kaya laki nung daga daw doon sa may gilid. Inaalis niya. Bakit na ano niya? Tumakbo yung taga, inabol niya? Inaalis niya yung biglang naglabas. Nagulat siya. Nagpatarong ba na doon sa likod. Mag-iingat ka dyan lagi. Balay. Balay. Ano mensahe mo kay Roel of Malalag? Sa akin. Kuya Rizan. Well, sa biyahe nyo, mag-ingat kayo dyan. Sana maayos kayong makarating doon sa bahay nyo. Sana pagpatuloy mo pa yung lagi mong kabaitan. Laging maging matatag ka sa mo yan. Huwag ka magpabaya sa sarili mo din. Salamat. Ayan. So mga kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Vincent Calyada, kay Kalingap Rob, na tumulong po para mapagawa yung bahay na ito nila Rizan. Ano po sa kanyang pamilya. So wala na siyang paano mag-asawa. Wala ba niyang naparamdam sa iyo na gusto maligaw? Kaya Rizan, wala man. Wala man. Baka may mga balo dyan. Yung mga balo po na naghahanap ng pagmamahal. Gusto nyo si Rizan po, batang-bata, 37 pa lang. 37. Huwag naman yung 60 years old. Sobrang gurang na yun eh. At mga 40. Dating lang yung Kobal. Baka mayroon dyan na mga OFW, walang bahay pong mauwian, dito na kayo umuwi kay Rizan. Itong bahay na bago, papagawa yung bagong bahay. Ayan. This joke lang po mga kalinga. Salamat po sa inyong lahat. Sa nagmamahal po sa pamilya po nila, thank you so much. Mga kalingap, yung mga bashers, una kayo mang bash. Walang dahilan para mang bash po kayo. At sa mga sponsors, thank you so much. Sa buong team Kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat. Kuya, sana makita kayo ni Kalingap Awi pag dumating dito. Dito daw mapunta siya daw. Punta dito yon. Tabi. Kasama daw no si Janjan yata. Kasama? Janjan. Hindi kayo nagiinom ni Awi? Hindi. Bawal sa'yo? Bawal mo pati din yata sa kanya mag-inom. Sa akin, may bawal. Pila yun napila yan? Sa akin, bawal mo na mag-inom tayo yung atay ko nga. Siyempre. Iwas na sa... Buti nga ngayon, naglit-lit na nga. Kobal, yung tiyan mo. Hindi kaya yung mga sa ibang vlog mo, makikita mo talagang malaki. Matigas pati. Ngayon, Matigas. na. So, magpaalam na kami. Sige po, salamat sa panahon. At sa snack. Ayan, mga kalingap. Wala si Rishil po, nasa school. Mga kalingap, mga kaibigan. Thank you so much. Mabuhay at God bless po sa ating lahat. Tay, thank you so much. Gusto na ka na vlog. Mga kaibigan. Yun. Salamat po. Yan po, salamat po mga kalingap. At tayo po yung napunlakan ni Kuya Rizan po na makapanta dito. Makapasyal dito mga kaibigan sa kanyang bahay. Yon. At salamat po. Yan, paki-subscribe ang ating channel, Val Santos Matubang. Tara na. Let's go. Doon na kayo sa likod. At dito ako para mag-vlog.
So mga kalingap, ito na po yung room ni Roel of Malalag. Hoy, may nabali po mga kaibigan, no? Gamit. Ito mga kalingap po. Uy, may bangko. Uy, may kutson. Yan na po, mga kalingap, ang room ni Roel of Malalag. Mga kaibigan. Darating po dito si Kalingap Awe. Mga kaibigan. Darating si Kalingap Awe, mga kalingap. At ito yung room nila, no? Nila Roel. Mga kaibigan, mga kalingap. Ito yung room nila. So, dalawahan po ito. Dalawa rito, pwede rin po. May kutson. Yan po mga kaibigan. May lamisa. Yan. May Durabox. May sariling kwarto na po si Roel. Ito mayroon pang upuan. May upuan dito. Kita mo naman yan, di ba? Yan. Tama-tama ito mga kaibigan, 5 tao kasya dito. Tapos may TV. Naka-aircon. Kaya ayos na ayos ito. Ay, pagka dumating si Kalingap Awe, pasyal siya kay Rizan. Sa kanyang balae, di ba? Kwento-kwento. Kwentuhan sila. Ganoon lang. Mga kalingap. Salamat po sa lahat. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Val Santos Matubang, Kalingap Rab, at Val Santos Vlogs. Mga kaibigan, yan po ang ating channel. Val Santos Matubang, charity vlogger. Please subscribe. Yan po. Kalingap Rab. Kalingap Rab. Salamat po mga kalingap sa inyong suporta po sa ating programang pagtulong at paglingap sa ating kababayan. Sa programa ng Team Kalingap. Salamat po muli ang inyong abang lingkod, Val Santos Matubang. Simpleng tao, ordinaryong vlogger, small YouTuber na handang maglingkod sa abot lang po ng ating makakaya. Salamat po mga kalingap, mabuhay, and God bless po sa ating lahat. Yan. Bye-bye mga kalingap. Si Roel of Malalag. Ito yung kwarto mo, Roel. Nagpipintura na kami. Ay, grabe. Yan po. Thank you po, Kuya Bal. So ito po, si Kalingap Awe, dito sila magtira. Oo nga, ang laki po. Malaki yan. Yan po, mapintura kami ngayon. Mapintura kami. Ito naman, sofa. Sofa, TV. Tapos may aircon naman sa likod. May aircon na yan. Ito may kama. Masaman, kanang kama to, ikaw naman palito, unsa? Ako na lang. Wala lang. Sige, pagka po ay. Kailangan ko na Kailangan pa nini. adapter. Laptop. Para matry ni kung gusto ko dili. Yan, may aircon na po. Mga kalinga, papintura kami ngayon dito. Tapos kama.
Mga kailangan mong gamit, dito mo na yan, no? Tapos bibili lang ng Durabox. Durabox, para mo ha, kadama. Yun. At mayroon ka ng kwarto, dumating yung mga kapatid mo rito, may kwarto kayong sarili. Ayan po, mapintura kami ngayon. Mapintura kami. May ceiling fan pa dito. Naana po. Yung electrical, ayusin ko pa yan. At hindi pa ayusin yung electrical. Para mas maganda. Tarak, sandali tarak. Dalawa lang bilang. 1, 2, 3, go! Yung pati mo! Yung pati mo! Tabla, 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 isa pa! Tabla! Tabla, tabla! Iba naman, di wala naman ito. Happy po! Lovely cute naman to! Happy birthday, lovely cute! VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sangkap nito. Number 1, mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. May iwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin. Gamot sa may arthritis at rheuma. Panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract, nakakatulong sa puso. Lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean, pampababa ng timbang. Antioxidants. Number 5, barley powder, anti-aging, pampababa ng cholesterol. Prevent anemia, supports kidney function, boost immune system. Number 6, L-carnitine, pampasexy, tanggal bilbil. Number 7, stevia, pampatamis. Number 8, Garcinia cambogia, high cholesterol level, antioxidant, burning fat. Number 9, psyllium husk, good for the stomach, good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. BSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso.